Ayun, sige po, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Tunay nga na maraming salamat sa Panginoon na magandang umaga po sa ating lahat at higit na magandang umaga sa ating Panginoon po. Ano? God is good? Ang hina. God is good? Grabe? Amen! Tunay nga na napakabuti ng Panginoon na hallelujah, yes Lord. Tunay nga Panginoon na maraming salamat po sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay nga na dahil sa iyo kaya kami ay nagpapatuloy, kaya kami ay patuloy na sumasamba at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, at sa umagang ito, sisimulan po namin ang iyong gawain na ikaw po ang aming pinupuri. Yes, Father God. Amen. Hallelujah. Church na tayo umawit. Kung mayroon lamang, kung mayroon lamang ako isang ibang buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalapit na awitin. Kung mayroon lamang ako isang ibang buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalapit na awitin. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon,
sa iyo sa habang panahon, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, dalangin namin ng iyong habag. Langin namin na bumagit na ka sa bahay-simbahan na ito at ikaw ang mamuna. Hallelujah. Yes, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy ka namin na awitan. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat sa sukulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habag, at wagas mong pagsinta. Yes, Lord. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa suktulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit sa buhay ko, salamat sa suktulang biyaya mo. Yes, Lord, tuloy nga na salamat sa suktulang biyaya mo, Panginoon. Sige, church, now, minsan ba, habang hindi karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsimba. Yes, Lord. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa suktulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suktulang biyaya mo. Yes, Lord, tuloy nga, Panginoon, na maraming salamat po sa iyong habag sa umagang ito sa bawat isa, Panginoon. Tuloy nga, Panginoon, na maraming salamat dahil patuloy kang naghahari sa amin. Patuloy kang nangunguna sa amin, Panginoon, at nangunguna sa church na ito. Hallelujah. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
church, sabay-sabay tayo. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, yes Lord, hallelujah, hallelujah, tunay na Panginoon, ang maraming salamat sa'yo, hallelujah, yes Lord, tunay na Panginoon, na ang kadakilaan mo ay hindi mapapantayan, hallelujah, thank you Lord. Ibinabalik na po namin sa iyong pinakamataas na papurit, pagsamba at pasasalamat ng lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Yes, Lord. Sige po. Pupo na po ang pastor. Amen. Hallelujah. Sige po. Okay, thank you. Commercial lang. Okay. Pahinga ka na. Kaya mo lang ganyan yung camera. Sa'yo ang kapurihan. Amen. Hallelujah. God is good. Grabe. Grabe. God is good. Amen. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon po. Ano, hallelujah. Tunay nga din na magandang umaga po sa ating lahat at higit na magandang umaga po sa ating Panginoon po. Ano, hallelujah. Yes, Lord. Sige, church. Testimony po? Hindi na po. Hindi, baka ikaw gusto ka magpasalamat tapos ka na naman isang friend. Hindi, ayun. Sige, mabilisan lang po. Ano ba? Ayun, tunay nga na, ayun, maraming salamat sa Panginoon po, ano, kasi katatapos lang ng exam ko po nung Tuesday, no, para sa, tawag doon, katapos lang po ng second semester. Ano naman na tayo, room 2, tawag na ng ECP na lang defense. No? Wow! Malapit-lapit na, konti na lang, isang taon na lang po, yes po. Tunay nga na maraming salamat sa Panginoon at tunay nga rin na maraming salamat sa Panginoon sa pagprotekta niya sa akin, no, sa gabay niya nitong isang buong linggo, no. Tunay nga na maraming salamat sa Panginoon na ginabayan niya ako. Prinotektahan niya ako sa lahat ng bagay po, hallelujah. Kaya ayun, sa Lord po talaga ang pinakamataas na mapurit, pagsamba at pasasalamat. Bawasan na rin natin yung echo. Ayan, ganyan lang. Sige po, tayo po ay dumako na sa communion pa.
Sige, Ate Isa, habang binibigay, babasahin ko. Tagalin mo. Yun. Basahin ko muna. Sige, punta po tayo sa 1 Corinthians chapter 11, verse 24 to 28. So, verse 24 po, at ang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Verse 25. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos ng makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28. Datapwat siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Pastor? ating isubo ang ostya o pira-pirasong tinapay bilang katawan ni Kristo. 1, 2, 3. Pagkatapos sila kumain, kinuha ni Jesus ang saro at sinabing, ito ang dugo ng bagong tipan, ito ang gawin ninyo hanggang sa aking alaala, hanggang sa aking pagdating. 1, 2, 3. Mga kapatid, pinagpala ng Diyos ang tinawag sa hapagkainan. Amen. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Hindi na ako magmamike. Ang ating paksa ay makikita natin sa Psalms chapter 34, verse 15. Pakibasa nga, verse 15. Verse 15. Tagalog. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Amen. Ito ang isa sa pinakamagandang talata sa Biblia na tuwing meron tayo sa loobin, kabigatan, iiyak na sa Diyos. Huwag Amen. reklamo, huwag sumbong. Isa yan sa tip. Kasi pag tayo, di ba sa tao, pag sa barangay, sino nauna nagsumbong, minsan pinapanigan kahit mali. Naintindihan niyo ba? Yes. Pero sa Diyos, hindi pwede yung ganun. Kailangan kung sino yung totoo, yon ang pinapanigan ng Diyos. Amen. Alam niyo ba kung bakit may witness? Sige nga. Di ba sa korte, bakit may witness? Kasi yung judge, hindi naman Diyos yun. True. Para magkaroon ng ebidensya kung para patunayan na isang bagay kung anong katotohanan. Buti kung ang Diyos mismo yung judge, kahit walang witness siya, sigurado yun. Pero bilang tao, hindi lahat may gift, Ayun. kailangan mo ng saksi. Pero ingat din kayo, merong mga saksi, no, witnesses, na hindi totoo. Totoo. Di ba sabi sa Biblia, huwag kang kukuha ng saksi, ay huwag kang magsasaksi ng mali
laban sa iyong kapitbahay. Thou shalt not commit false witness against thy neighbor. Kaya ngayon, ito ang panahon ng pagtataksil, mga balimbing, mga sinungaling, ingat po tayo. Suriin nating maigi ang mga Huwag kayong perma ng perma. Ay, pumirma ka rito kasi basahin muna. Huwag kayong perma ng perma. Ito ang panahon ng puro kasinungalingan, puro pagpapakaila, puro taksil, traidor. Hindi na pagkakatiwalaan ang panahon na to. Dahil maraming demonyito. Kung sa gobyerno nga, meron eh. Sa eskwela pa. Sa mga negosyo. Naglolokohan. May labor dispute pa, hindi pa nasusolve. Ito yung panahon na maraming lokohan. Mag-iingat po kayo. Mga balimbing, mga sinungaling. Alam nyo ba na itong taon na to magsasabi na maraming makukulong? Yung mga nakakawala sa kulungan na nagkampi-kampihan para gumawa ng katiwalian, makukulong sa 2028, maniwala kayo. Hindi makakalabas ng Pilipinas. Pag kumawala yan sa Pilipinas, either patay na yan or makukulong. Yung mga nakukulong na hindi naman kasi totoo, biktima ng false witness, makakalaya. Tandaan niyo yung sinabi ko. I'm not talking about politics. I'm talking in general. Kaya sabi dito, depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Oh. Verse, litin mo. Verse 14. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Oh. Ang kapayapaan, hindi yan instant. Peaceful. Alam niyo ba kung anong pinaka-powerful na weapon pag nakikipag-usap ka sa tao? Lalo na pag hindi mo pa siguradong alam, pananahimik. Amen. Pag hindi mo kaya sagutin, sige, pag-isipan ko. Baka mamaya magkamali ako ng desisyon. Hindi ko naiintindihan. Yun yung mga hindi pa lusot. Yun ang magandang sagot. Pirma ka na para matapos na to. Hindi ko naman alam. Pag-aralan ko muna. Ito yung panahon ng mga manluloko. Ingat kayo. Pipiliin nyo yung kausap nyo. Ang tawag doon, discreetness. Pag may mga kontrata, oops, basahin mo maigi. Wala naman na bago, pirma mo na. Tapos nabalita mo, mas malaki ang bigay doon sa isa ng kontrata. Kasi hindi ka nag-isip. Pero kung sasabihin mo, titingnan ko muna yung kontrata, pahingin ng kopya. Katulad yan sa demanda, hindi ka pwede demandahan kung walang abiso sa'yo. Totoo. Actually, yung salitang sampina, parang notice lang yun eh. Ang dami natatakot pag may sampina, takot na takot. Pwede mo naman tanggihan yan eh. Kaya nga yung iba, hindi makapagdemanda kasi once na nakuha yung sampina, ba't ko pa ipirmahan yan? Tatawagin ko muna yung abogado ko. Hindi ko pwede tanggapin yan. Baka mamaya ako makukulong dahil dyan eh. Kaya yung mahilig magdemanda, akala nyo kayo lang ang marunong. Hoy, tatapatan ko kayo ng abogado kung ako yon. Huwag kayo perma ng perma. Receive, copy. Halimbawa, kahit sa ibang pangalan, tanungin nyo na, sandali, tingnan ko, parang narinig ko yung pangalan niya. Mami, baka si Vic yun. Huwag yung, dito nakatira. Ganun ka kagad, napahamak mo yung kapwa mo. Huwag tanggap ng sulat, pirma ng pirma, basahin maigi. O kaya, sagutin nyo, titingnan ho namin. May natutunan ba tayo? Amen. Pati sa legal, no? Nasa Biblia eh. Ayan, no? Depart from evil and do good. Seek peace. And pursue it. Nalala ko nung nakatira kami dyan, tapos binalangya kami. Hindi ko na sabihin kung sino. Hindi lang ako gumante eh. Pwede ko demanda yun eh. Magkakapera pa ako.
Hindi porket ikaw ang may-ari ng isang business or whatever establishment, eh pwede mo nung sa ulala, ano? Sa ulilain yung tao. Sa Sa ulilain. Ulila. Sa laula. Oh, diba? Ano sabi ko lang? Thank you, Mase. Sa laula. Thank you ko sa kanya. Ako una nagsabi. Kasi you're not using your brain you're using your nose. Naintindihan niyo ba ako? Ulilain ka lang noon. Oh. Ulilain ka lang. Hindi porket ikaw ang may-ari ng kumpanya, eh pwede mo nang bastusin yung mga manggagawa mo. Bakit sa iba Pilipinas? Hindi naman. Oh. Kaya, pag kayo, hindi nyo alam i-claim nyo to mga kapatid. Eh bago kayo mag-pray, i-claim nyo tong verse 15. The eyes of the Lord are upon the righteous. Hindi ko sinasabing righteous ka dahil sa sarili mo. Righteous ka dahil sa Panginoon. Amen. And the ears are open unto their cry. Pag iniyak mo sa Diyos ang isang bagay, laging may resulta. Amen. Wala pa ako nakitang iniyak ko kay Lord na walang resulta. Kayo naman, mga kapatid, pag hindi kayo bumalik sa Lord, iiyakan ko yan, matatauhan kayo. Totoo yan. Ba't ang hirap ng biyaya? Hindi ba kasasabi lang, Matthew 6:33, Tagalog walang English kasi Sabado ngayon. Bawal mag-English. Yan. 6:33. Take note Sabi ng Diyos dito sa 34:15, the righteousness. Diba? God looks at the righteousness. Ngayon, tingnan natin yung righteousness ng Lord. Verse 33. Datapwat. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Amen. Ano daw muna hanapin? Kaharian niya. Bago yung kaharian natin, like your tahanan, Kaharian niya muna. kaharian mo na ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, may samba, may papuri, may pasasalamat sa Diyos. Pag inuna mo yon, hindi ka pa humihingi, binibigay na niya. Halimbawa, ang negosyo mo, kontrata. Hindi ka pa humihingi ng, Lord, sana maraming kontrata. Alam niyo naman, maraming manloloko ngayon. Bago ka pa humingi noon, pinangako niya sa Matthew 6:33, huwag niyo kalimutan, sa makikita sa Bible, pag hindi mo memorize, tanungin mo sa kapatiran, tanungin mo sa kapatid mo, tanungin mo sa asawa mo, tanungin mo sa anak mo. Walang masama magtanong. Saan ba makikita yung pag inuna ko, bibigay ni Lord? Ayan na, datapwat, hanapin mo muna ninyo ang kanyang kaharian. Ano raw? Ano pa, yung kaharian lang niya? Tapos gagawa ka ng kabalastugan, manloloko ka ng kapwa, lalo na sa pera, naku, lalayo ang Diyos sa inyan. Tingnan nyo, ano sabi? Datapwat, Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. hindi katwiran mo. Katwiran niya. Hindi yung katwiran ni Pastor. Amen. Hindi yung katwiran ni Pastora Del. Tita Del. No, huwag yan. Huwag yung si Pastora Del. Tita Del. Dinay pa ng tita. Pastor ka rin dahil asawa mo ko. Tanga. Uy, ginanong ka pa. Ilan yung pastor? Pinakita dyan. Tingnan mo, kaya hindi perfect yung pastor. Tanga. Gagawin yung asawa. Huwag naman. So, nakita niya, no, ang kanyang katuwiran. Take note, nagsalita niya si Jesus. At ano pa raw? Ano pangako? Sige. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang context niyan, huwag ka mag-worry. Si Lord ang magpo-provide. Amen. Amen. Hindi naman niya sinabi huwag ka magtrabaho. Ang sinabi niya, unahin mo. Amen. Kaya yung mga hirap magising para sa praise and worship, pansinin nyo, doble hirap. Hamunin ko kayo. May mga imposibleng bagay na hindi mo mapapaliwanag. Kahit sa science, sa logic. Hindi mo, kahit sa situational logic, problem solving, hindi mo makikita yun. Sa Diyos mo lang makikita. Amen.
Kaya sabi, datapat hanapin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang Katuwiran. katuwiran. Ay, thank you. Ganda nito, no? Mayroon ba ako nito? Kailangan makabili. Sige, ayan, no? Lahat ng bagay nito ay pawang idaragdag. Bakit? Ba't sinabi ni Jesus to? Para huwag ka na mag-worry. Verse 34, sige. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas. Ha? Ano Kay- sabi? Kaya't huwag ninyong ikabalisa Oh, ang huwag sa daw ikabalisa. Alin? ang sa araw ng bukas. Oh. Bakit ka magwo-worry kung alam mo na yung 33? Ay, kung nasa iyo ang katwiran ng Diyos, sino pa manluloko sa iyo? Madedetect mo kung manluloko sa kontrata pa lang, manluloko. Pero kung ikaw mismo manluloko, hindi na uulit sa iyo sa kontrata, yan, manluloko ka eh. Hindi mo sinunod yung katwiran ng Diyos eh. Amen. Katwiran mo lang eh. Pag katwiran ng Diyos, ibig sabihin, kumita ka na, fair. Is it the truth? Di ba merong 4 ways of truth ba yun? Is it fair? Eh, ang Diyos laging fair eh. Sabi ng mga Israelita, hindi ka naman na fair eh. Unfair ka, Lord eh. Sabi ni Lord, sino gumawa ng mga mata mo? Dahil, tinanong mo. Sino gumawa ng ilong mo? Hindi ba ako ang Panginoon? Sino gumawa ng bipe? Sino gumawa ng mga bulag? Sino gumawa ng mga flat nose? Tsaka matangos na nose? Hindi ba ako ang Panginoon? It's unfair. Hindi, fair yun. Dahil hindi mo talaga nasa iyo. Wala akong magagawa. Ako nga dapat magsabi ng unfair. Biro mo, tangos ang ilong ko, tapos ikaw na pangasawa ko. Look, yung tuwa siya. Binibiro lang, para hindi kayo antukin. Ginagawa mo kung ano, katatawanan. Hindi kasama yun sa joke natin eh. Nasanay na kami. Wow! Joke lang. So nakita nyo, no? Huwag nyo ikabalisa ang araw ng bukas sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Tama eh. Hindi pa nangyayari na di-discourage ka na. Kung what you think shall happen. Yun. What the mind conceive, it will happen. Ngayon, kung puro godly, spiritual thinking ka, lahat ng gagawin mo, godly. Pero pag hindi mo sinunod yung pangako ni Kristo, hindi natin sinunod yung salita niya, hindi na godly ang maano mo. Alam mo kung ano? Oh my God! Ganun ang mangyayari. Oh my God. Oh my gosh! Sarap batukan. Oh my God. Di ba? Ano gusto mo? Oh my God o oh my gosh? Yung gosh actually, yung G-O-S-H, ghost yan eh. Multo. Lahat ng kinatatakutan mo, dadating sa'yo, kasi hindi pa nangyayari, iniisip mo. Ay, ayoko lumabas, baka mabangga ako. Nabangga nga. Kasi nag-iisip ka ng aksidente. Imbis na isipin mo, I am safe in the hands of God, Amen. magiging safe ka. Amen. Pero pag dinikle mo, baka mabangga ako, baka mabunggo, nabubunggo nga. Ay, ayokong magnegosyo ng Sabado, gusto ko Linggo, malakas ang kita. Oh, diniclare mo, Linggo, malakas, mahina ang Sabado, mahina ang Friday, mangyayari. Pero sabi mo, malakas ang Monday to Saturday. Magsasamba ako. I-compare nyo yung kita nyo ng Sabado, ay Linggo, sa kita nyo sa Monday to Saturday, halos parehas lang. Huwag ka mag-church, halos parehas. Pero mag-church ka ng Sunday, pansinin mo, doble-doble yung kikitain mo. Subok ko yan eh. Oo. Amen ba? May natutunan ba tayo? Kaya nga hindi na ako nagpaligoy-ligoy na maraming verse eh. Tapos sabi niya sa verse 17, chapter 34 ng Psalms, the righteous cry, the Lord hears. Oh, may pangako eh. And delivers them out of their troubles. Paano ka magiging righteous kung yung righteousness of God hindi mo hinanap? Self-righteousness yun, di ba? Yung sinabi ko doon sa verse 14. Di ba? Naghanap ka, lumayo ka sa kasamaan, di nandun na yung righteousness. Eh may problema ka pa rin, iniyak mo sa Lord,
Ano sabi? And the Lord hears and delivers them out. Saan? From all their troubles. Sa verse 17. Ang matuwid, pakinggan nyo. Ang matuwid ay nagsidaing. Nagsidaing-day yung matuwid. Bakit naging matuwid? Kasi hinanap ng matuwid yung katuwiran ni Kristo doon sa Matthew 6:33. Tuloy, at Dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. dapat yan, hindi kabagabagaban. Kapampangan kasi yan eh. Kahabagan. Yusa na bagan. Kahabagan yan. Yung H mawawala, lalagyan ng B. Tapos yung B, papalitan ng H. Diyan ang kapampangan style ng pagkatagalog. Alam na alam ko yan. Naging member kasi ako ng Philippine Bible Society dati. Nagtatranslate. Ewan ko ba't piniyagan nila yan. Kahabagan yan. Kaya mga kapatid, yung kabagbaga natin o yung kahabagan o yung pinoproblema, nililigtas tayo ni Lord. Pangako niya yan eh. Yung mga akala ng ibang tao, pagka tinakabahan ka, malayo na ang Diyos. Ito kabaliktaran sa iniisip ng tao. Verse 18, sige, ang Panginoon, kanino? Kanino malapit? Kay malapitan? Hindi. Sa mga pusong basag. Ayan Verse 18, pakinggan nyo. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso. Yung basag na puso. Ano pa raw? At inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Kung hindi ka naman nagsisisi sa kamalian, self-righteousness tayo niyan. Tingnan niyo yung English. The Lord is nigh unto them that are of a basag na puso, a broken heart. He saves such to be nagsisising espiritu, contrite spirit. Pag tayo ay nagsisisi, nagkamali, bakit hindi natin sabihan ng mga kasama natin pagka tayo nagkamali, sorry. Alam mo, ang sabi nga ni Elton John, the hardest word to say is sorry. Tama, di ba? Pag may pride, may kayabangan, wala ang Lord sa kanya, hirap na hirap magsabi ng sorry. Pag kayo ba nag-aaway ng asawa nyo, nagsusorry ba kayo? Kinahihiyan nyo ba mag-sorry? Dahil may pride lang tayo. Yung pride, ilugar. Gawin nyo na lang fried chicken, wag fried. Hindi mo naman makakain yung fried eh. Kainin mo na lang yung fried chicken, wag na yung fried. Amen ba? Amen. Ang daming tao eh. Puro pride. Pinaiiral pride. Naintindihan niyo ako? Amen. Kung yung tao, kung ikaw, may-ari ka ng isang bahay, puro ka pride, mahirap ang biyaya. Maniwala kayo. Lahat pa naman ng kumontra sa akin na nagkaroon ng pride, minamalas, sabi nila. Kasi doktrina ng demonyo yun, mamalasin yun. Kinalaban niya yung lingkod ng Diyos eh. Sa mga pastor na naninira ng kapwa pastor, akala niyo ba pag siniraan niyo ako, bida na kayo? Hindi. Lingkod din ako ng Diyos, hindi lang kayo. Amen. Kayo parurusahan. Ba't kayo malupit sa ibang pastor? Naninira kayo, pastor na kayo? Baka impostor. Sabihin nyo, pari kayo? Baka hindi pare. Kunyari, pare. Yung pala, pari sa inuman. Doon lang magaling. Pag wala ka ipaiinom, out ka na. Naku, marami ako nagsasabi, Bake, kamusta ka na? Pero tuwan-tuwa pag sinabi mong, naghihirap kami. Sino naghihirap? Naghihirap daw tayo. Hindi ko tinatanggap yan. Sino naghihirap? Mayaman nga, umuutang eh. Milyon pa. Mas malaki pa utang. Hindi sila makatulog. Kumpara sa atin. Sino ba rito ang hindi nagkautang?
Kahit sa US, nakatira sa US, may credit card pa rin eh. Oh, hindi ba totoo yung sinabi ko? Kung nga kayo magmalaki sa Diyos ko, ang Diyos ko makapangyarihan. Oh. Minsan, ayan, buti nga, may problema siya. Afflictions yan eh. Sometimes, training ng Diyos sa atin yan. Pag mayroon tao na problema, huwag niyong tawanan. Kasi pag kayo nagka-problema, at nalaman din ng iba, tatawanan din kayo. Hindi kayo perfect, hindi porket malaki yung kinikita nyo, forever kayong ganyan. Basahin mo yung verse 19, tingnan nyo. Sino ang tagapagtanggol sa'yo? Hindi naman sarili mo eh. Amen. Ang Diyos. Oh, sige. English. Many are the afflictions of the righteous. Oh, pati pala ang tuwid, nagkakaroon ng afflictions eh. Tuloy. But the Lord delivers him out of them all. Oh, hindi ba totoo? Kahit ang tuwid, nagkakapro. Si Kristo nga, naipa ako eh. Tinrider ni Judas, doon pa kaya sa Senado. Di ba? Maraming traidor. Oh. Pupurihin nila si Marcos, pero deep inside, sinisiraan nila si Marcos. Alam na nga nilang siraan, ha? Sinisiraan pa. Buti kung si senior yon, okay lang. Oh, pero yung junior, ewan ko, bahala na kayo. Wala akong pakialam sa politics. Marami ang kadalamhatian ng Oh, matuwid. tingnan nyo, matuwid, oh. Oh, matuwid na 13. Hindi bulaga, ha. Oh, baka sabihin nyo, matuwid, ngunit, Ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. oh. Ganun lang ang ating lesson ngayon. Pag merong, kumbawa, may namatayan, yung iba tatawan, buti nga kay Carl. May ganun eh. Baka isa kayo sa tumitira kay Carl, eh anak ng Diyos yan. Babalikan kayo. Oh. Pag siniraan nyo si Carl, parang siniraan na rin ninyo si Pastor. Pag siniraan nyo si Pastor, parang siniraan nyo si Jesus. Pag siniraan nyo si Jesus, parang nyo na rin siniraan ang Diyos. Oh, sino ba si Vic? Isang hampas lupang alipin ng Diyos. Di bali na maging alipin ng Diyos, huwag ka lang alipin ni Satanas. Oh. Hanggang dito tayo. Ang tanong ngayon, inambisyon mo bang hanapin ang katuwiran ng Diyos? Inambisyon mo bang kaharian ng Diyos? Shinare mo ba ang kaharian ng Diyos? O kayo nung nakakaalam, secret agent ka? Yun. Dapat nag-aanyaya ka kahit maliit tong church. Meron dyan, nagsasabi, dapat mag-affiliate ka sa malaking church. Eh, hindi sinabi ni Lord, ba't kita susundin? Tumulong ka na lang kaysa magsalita ka ng bla 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 bla. Wala ka naman na itutulong, puro kayabang. Marami akong kilala, pipintasan pa yung church natin. Bakit? May naitulong ba kayo sa amin? Ang pakialam ko sa inyo. Basta ako, hindi ako naglilingkod sa church. Naglilingkod ako sa Diyos. Amen. Amen. Ang bira. Kung sino, magbigay kayo ng pera, dadami kami, hanap kami ng place. Yes, yes, yes. Hindi yung pintas kayo ng pintas, wala naman kayo naitutulong. Is that true? Bakit? Ang church ba? Paramihan ng member lang? Marami ka nga member. Tingnan mo naman yung mga member mo, hilaw. Napabayaan. Amen! Puro amen. May pera. Pumukhang pera na lahat. Tanggalin mo yung pera. Tingnan ko kung makapag-amen kayo. Ako naranasan ko, wala akong kapera-pera, nakakapag-amen ako. Kayo, hindi. Maraming ganyan eh. Kaya tanong ko, ano ba ang katuwiran ng Diyos? Dahil may pera, nagpo-provide siya. Yun ang mga excuse eh. Ay, nagpo-provide, kaya dito kami sa church. O, alisin mo yung pastor na nagbibigay. Plakdayan. Within 4 years to 5 years, plakdayang church na yan. Maniwala. Ay, meron ba ako sinabi, hindi nagkatotoo. Ako pa, sasabihan mo gano'n, pipintasan mo pa ako. Hindi ka rin tatagal dyan sa church mo. May nagganon sa akin eh. Big gano'n. Sa harapan pa ng unbeliever, sisiraan ako. Kunyari, suggestion. Pero ang totoo nun, pintasan yung tilang taon na yung church mo, ginaganon ako. Hindi ko nga siya hiniya eh. Bahala ang Diyos sa kanya. O di binalikan.
Oh. Ako pang gaganunin yun ako. Huwag ako. Tell it to the police kung gusto mo. Hindi. Ako, I will tell it to the Lord. Patay ka. The Lord God of the Bible. Amen ba? May magagawa ka ba pag nagsumbong ako sa Diyos? Sa Diyos Ama, na may likha ng langit at lupa? Sa Espiritu niya, na pag dumalaw, napapalitan ng mukha ng mundo? 104 verse 30, He sends His Spirit and He renews the face of the earth. Kita mo? Ganyan ka-powerful ang Diyos natin. Ngayon, meron ba kayong problema sa pera? Huwag kayo umutang sa akin. Alam niyo saan? Sa Diyos kayo umutang, nagpo-provide. Hindi, totoo, Utang hinahamutan. hihingi. Kasi hindi naman ako bangko eh. O yun dyan, mayabang kayo sa kooperatiba. May nagbangget, si Vic daw umalis sa PLDT dahil may utang. Bakit? Inutangan ko ba kayo? Bayad na. Ba't nang gagaliiti ka? Sino ba tao walang utang? O ngayon, wala na ako utang, bayad na ako. Sino ka? Who you? Taga PLDT, pamaya ka sa buto mo. Ngayon ka lang nakakita ng sarili mong apartment. Ako, nakagkaroon na ako ng sarili kong property na wala lang. Hindi ako nagbago ng ugali. Karoon ka lang ng apartment. O, tingnan mo, lahat na ng bati ko sa akin, patay na. Inaanyaya ko sa gawain. Matanda pa ako. O, bakit? Kasi wala ka lang silbi sa kingdom. Kinuha ka na ni Lord. Kaya yung kausap kong yun, na sinakyan namin ng kotse, kung mag-react yun, babarahin ko yun sa susunod. Marunong lang ako makisama kasi namatay yung si Erning. Pero pag ako nun, binali ka nun, paririnigan ko yun. Bakit? Inutangan ko ba kayo? Nakinabang kayo, nag-interest kayo sa co-op? O, ano masama, umutang, kailangan ko. Buti ko hindi nabayaran. Binawas sa retirement pay ko yun eh. 600,000, dapat 2 million yun eh. Pero kung ngayon ako mag-aabil, talo ko kayo lahat. Inuna ko si Lord, kaya pag ako nagkasakit, inuuna rin ako ni Lord. Ganito ba ang may aneurysm? Ganito ba ang may hypertension? Ganito ba ang may dapat i-triple bypass? O ako, buhay. Karamihan na nakita ko nagpa-opera hanggang 5 to 10 years, patay na. Makakasabayan ko. Bakit? Hindi sila nakinig sa word of the Lord. Nakinig ako, huwag ka magpa-opera. Kaya kayo, huwag kayong magyayabang. Ako, hindi ko pinagyayabang sarili ko, pinagyayabang ko ang Diyos na tinatayuan ko sa Biblia. Siya lang ang pwede magyabang. Kahit pastor ka pa, ikaw po yung pinakamalaking church. Huwag ka magyabang, hindi sa iyong gawain. Gawain ng Diyos. O baka naman nasa gawain ka ng sarili mong church. Gawain ni Satanas. Kaya ka nagyayabang. Because of money. Dinudiyos nyo pera. Maraming ganyang pastor, mayaman lang. Pare, mukhang pera, nagda-drugs naman. Pare, Catholic, mga pastor, pag wala kang pera, maibigay. Mukha ka ng tae sa kanila. I'm just saying the truth. Kami hindi. Welcome, open arms kayo. Dito kayo mag-church. Kahit dyan sa bahay nyo, gawin nyo lang regular. Member na kayo. Yung iba kasi ganun eh. Masyadong formal. Ang laki-laki na church. Ang laki-laki ng Facebook eh. Doon ka lang mag-worship, pwede na kung tutuusin eh. Kung talagang hindi ka pwede, kilabutan naman kayo. Hindi kayo nagpe-praise and worship, panay tulog nyo. Minsan lang kayo magpuyat. Tapos hihingi-hingi kayo ng anak. Hihingi-hingi kayo ng pera. Hindi naman kayo makapag-praise and worship. Pansinin nyo, lahat ng tumatanggi sa praise and worship, maraming excuses. Ang daming problema, hindi matapos-tapos. True. Kasi ganyan din kami ni Del eh. May problema rin ako kahit na papano. Pero nasusolve. Subukan niya mag-solo. Hindi mo kaya. Subukan ko mag-solo, wala ang misis ko. Tameme ako. Subukan ni Del mag-isa. Ako, tameme pa rin. Siya hindi. Diba? Walang magluluto eh. Yan pinuri na kita, mami. Sambay na kita. Gusto mo? Mga kapatid, no man is an island because an island is not a man. Tama ba?
No man is an island. The island is not a man. Tama ba? Kainin na lang ninyo yung Coney Island. Yung masarap yun. Yung selecta o kaya Ice cream na naman yan, Pastor. Siyempre, kung makakabili ng ice cream, kakain ako ng ice cream. Amen ba? Amen doon sa ice cream. Nag-amen kayo sa ice cream, pero hindi sa saktan. Talaga si Mami knows best eh. Talaga alam namin. Kaya sabi nga ng doktor, pabayaan ko na lang daw. Wow! Yeah, Ate knows. Oo. Sige lang. So hanggang dito na lang tayo mga kapatid. I hope our Sabbath day today will bless your hearts. Patugtugin mo yung Come Holy Spirit. Nandyan. Ayan na. Ayan na yung file na nasa baba. Yan. Tapos, yan. Hanapin mo na lang. Type mo yung Come. Lalabas lahat yan. Doon sa taas, ayun yung insert. Ay, no. Ayan, yan. Lagay mo. Sige. Come. O, Ayun. tingnan mo lahat ng Come. O, yan. Ang bilis. Play. Holy Spirit, all on me now. I need your anointing, come on your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I love to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Amen. Espiritu banal, kailangan ko makapangyarihan pagsamo mo. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Ako'y lumalay
puso'y maningasin, di maikukumpara. Ang buhay na mamasdan ka, sinasambat, minamahal kita. Sinasambat, minamahal kita. Sinasambat, minamahal kita. Amen. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat po dahil ito po sa iyong gawain ng patiwasay at kami ay may bagong natutunan na galing sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ibinabalik na po namin sa iyo pinakamataas sa papurit pagsamba at pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Bye-bye, everyone. Dito na po